Sa paanan ng kabundukan ng Sitio Mapula, tahimik na namumuhay ang binatang si Danny, isang mahirap ngunit masipag na magsasaka. Ulila na siya sa ama't ina mula pagkabata at naiwan sa kanya ang maliit na lupang taniman ng mais at gabi. Tuwing madaling araw ay dinadalaw niya ang kanyang bukid na nasa gilid ng kakahuyan upang masimulan ang araw sa pagtatanim at pag-aani. Isang hapon, habang pauwi si Danny galing sa bukid, ay napansin niyang kakaiba ang katahimikan sa paligid ng gubat. Wala ang karaniwang huni ng mga ibon. Bigla siyang napatigil nang makarinig ng mahina ngunit malalim na ungol mula sa makapal na damuhan sa gilid ng landas. Nag-iikot ang kanyang paningin at sinundan ng pinanggagalingan ng tunog. Doon, sa likod ng mga ligaw na saging, nakita niya ang isang lalaki na may makakapal na buhok at maputing balat na tila kumikinang kahit natatakpan ng dumi at dugo. May sugat ito sa tagiliran at bahagyang dumudugo pa ang isang braso. Nanlilisik ang mga mata nitong kulay berde na parang nagbabanta ngunit nanghihina. "Kuya, ayos ka lang?" Maingat na tanong ni Danny. Ngunit imbes na sumagot, nagsalita ang lalaki sa tinig na halos bulong, "Huwag mo akong isumbong, hindi ako tao." Natigilan si Danny. Gusto sana niyang tumakbo ngunit nakita niya ang sakit at takot sa mga mata ng nilalang. May kakaibang awa sa kanyang dibdib. Napansin niyang duguan din ang mga bakas ng paa papalayo sa kinatatayuan ng sugatang estranghero. Mukhang may humabol dito. "Dito ka lang. Maghahanap ako ng halamang gamot at tubig," mabilis niyang tugon. Kumuha siya ng dahon ng sambong, lagundi at duhat para gawing pantapal at pampatigil ng pagdurugo. May baon din siyang nilagang gabi at kaunting asin na agad niyang inialok sa estranghero. Tahimik na tinanggap ng lalaki ang tulong. Pagkatapos takpan ang sugat nito, muling nagsalita ang estranghero. "Ako'y si Sariro, engkanto ng silangang gubat. Isinumpa ako at hinabol ng mga tauhan ng isang sakim na hasyendero dahil ayaw kong ipaubaya ang aming sagradong lupa sa kanyang mina." Napakunot noo si Danny. "Ang ibig mong sabihin, yung gubat sa likod ng bukid ko? Gusto niyang kunin yon?" Tumango si Sariro. May itinatagong yaman sa ilalim ng lupa, hindi para sa kanya kundi para sa mga nilalang ng kalikasan. Ngunit pinilit niya akong hulihin at ngayon kailangan kong gumaling upang makabawi. Kinabukasan, sinikap ni Danny na itago ang engkanto sa lumang kubo ng kanyang yumaong lolo sa gitna ng bukirin. Dinadalhan niya ito ng pagkain, inumin at damo para sa mga sugat. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Danny na unti-unting gumagaling si Sariro. Ang mga sugat nito'y humihilom kahit walang gamot na kemikal. At sa gabi, may liwanag na bumabalot sa buong kubo, malamig ngunit nakapapawi ng pagod. "Isa kang bihirang tao, Danny. May puso kang bukas para sa mga nilalang tulad ko," ani Sariro matapos ang ikapitong araw ng kanyang paggaling. Ngunit hindi inaasahan ni Danny na darating ang araw ng ganti. Sa kabilang banda, sa malaking hasyenda ni Don Salvador, isang mayamang lalaki na kilala sa pagiging gahaman at mapangapi, nagwawala ito sa galit. "Hinahanap pa rin ba ninyo ang engkantong yon?" Sigaw niya sa kanyang mga tauhan. "Nasa paligid lang yan at hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang gubat na yan, lahat ng nakaharang lipulin." Samantala, sa gabi ng ikasampung araw, dumalaw sa panaginip ni Danny ang isang mahiwagang anyo ng diwata. "Sa kabutihang ipinakita mo sa aming anak na si Sariro, ikaw ay pagkakalooban ng gantimpala. Ngunit dumating na rin ang panahon ng panganib. Maghanda ka, pinata." Kinabukasan, matapos dumalaw ang diwata sa kanyang panaginip, nagising si Danny na tila may kakaibang lakas sa katawan. Ang dating pananakit ng likod dulot ng ilang linggong pagbubungkal ng lupa ay nawala. Nang bumaba siya mula sa kanyang munting kubo upang alamin kung nandoon pa si Sariro sa lumang kubol ng kanyang lolo, natagpuan niya itong nakatayo sa bukid,
suot ang puting balabal at may daladalang mahiwagang tungkod na may anyo ng puno ng balete. "Danny," mahinahong sabi ni Sariro habang nakangiti. "Panahon na para matanggap mo ang gantimpalang nararapat sa iyo." "Hindi ko ginawa yon para sa kapalit," sagot ni Danny, nangingiting nahihiya. "Alam ko. At dahil dyan, lalong nararapat kang gantimpalaan." Itinaas ni Sariro ang kanyang tungkod. Isang malamlam na liwanag ang bumalot sa paligid ng bukid. Unti-unting kumikislap ang lupa at ang mga tanim ni Danny, mais, gabi at kamote, ay tila lumalaki sa harap mismo ng kanyang mga mata. "Simula ngayon," ani Sariro, "ang bawat pananim sa lupang ito ay tutubo ng 3 beses na mas mabilis kaysa karaniwan. At ang ani mo, Danny, ay laging magiging busog at walang peste." Nagpahinga muna si Danny sa lilim ng puno. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang oras, napansin niyang may mga naglalakihang bunga na agad lumitaw sa kanyang mga pananim. Sa loob ng isang araw, halos kalahati ng lupaing taniman niya ay pwede nang anihin. Hindi makapaniwala si Danny sa kanyang nasasaksihan. Tinipon niya ang ani at dinala sa palengke kinabukasan. Laking gulat ng mga mamimili sa laki at ganda ng kanyang mga produkto. Naging agawan ang kanyang mga ani at sa unang pagkakataon, umuwi siya nang may dalang higit pa sa karaniwang kita ng isang buwan. Sa loob ng isang linggo, muling nagtanim si Danny. Gaya ng ipinangako ni Sariro, mabilis na tumubo ang mga ito. Nagpundar siya ng kalabaw, kariton, bagong gamit sa pagsasaka. Nagpasimulang pagandahin ang lumang kubo. Hindi siya nagmamayabang at patuloy pa rin ang kanyang pagiging mapagkumbaba. Ngunit may mga matang mapanlinlang na palaging nagmamasid. Sa kabilang dako ng Hacienda de Salvador, hindi nagustuhan ni Don Salvador ang mga bulong-bulungan tungkol sa binatang si Danny. "Hindi ba't yan ang mahirap na anak ng magsasakang namatay sa utang sa akin?" tanong niya sa kanyang katiwala, si Orly. "Opo, Don. Pero ngayong linggo, nakadalawang beses na siyang nagbenta ng ani sa palengke. Sinasabing sobrang benta niya dahil sa kalidad ng pananim." "Mahiwaga," maring sabi ni Don Salvador. "Walang makapagtatanim ng ganoon sa lupaing iyon. Baren yon dati. May engkanto dyan. May nangyayaring hindi natural." Kinabukasan, ipinadala ni Don Salvador ang kanyang mga tao upang lihim na sumilip sa bukid ni Danny. Sa pagpasok nila sa lugar, tila may malamig na hangin na dumaan sa kanilang mga batok. Ang ilan sa kanila ay biglang nahilo. Isa ay nahulog sa pilapil at isang sundalong may baril ang biglang napaso ang palad nang subukang itutok sa isang puno. Nagpakita si Sariro sa kanila sa anyong makapangyarihan, matay berdeng ningning, tinig ay parang bulong ng libong hangin. "Umalis kayo, ang lupang ito'y may basbas, hindi ito para sa mapagsamantala," wika ng engkanto. Takot na takot ang mga tauhan ng Don. Bumalik sila sa hacienda at ikinuwento ang nangyari. Ngunit si Don Salvador ay hindi basta sumusuko. Nagbabalik ang engkanto. "Kung ganyan, kailangang kuhanin ko hindi lang ang lupa, kundi pati ang lihim kung paanong napapabunga ng mahika ang lupang iyon." Samantala, patuloy ang tagumpay ni Danny. Lumawak ang kanyang sakahan dahil may ilang kapitbahay na inalok siyang araruhin at taniman ng kanilang lupa kapalit ng bahagi ng ani. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unti nang nabubuo ang kaunting yaman ni Danny, ngunit higit sa ginto at ani, ang kanyang panatag na kalooban at ligaya sa simpleng pamumuhay ay hindi mapapantayan. Isang gabi, muli siyang dinalaw sa panaginip, ngunit hindi na diwata ang dumalaw. Isang matandang engkanto na may mata ng usok ang bumulong sa kanya. "Danny, habang tumataas ang iyong bituin, mas lumalapit sa iyo ang anino ng sakim. Ang paghahanda ay kailangang simulan na."
dahil ang ganti ng kasamaan ay mas tuso sa ganti ng kabutihan. Mula sa kinang ng tagumpay ni Danny, unti-unti nang bumabalot ang panganib. Sa bawat aning ibinababa niya sa palengke, sa bawat pisong kinikita niya, ay may matang mapanlinlang na nagmamasid mula sa karangyaan ng hasyenda. Sa ilalim ng malaking punong acacia sa gitna ng Hacienda de Salvador, nagtipo ng mga tauhan ni Don Salvador. May dalang mapa ng bukirin ni Danny, ilang dokumento at mga larawan ng mabilis na paglago ng mga pananim nito. Galit na galit ang matandang Don habang pinagmamasdan ng mga ebidensya ng kaunlaran ng binata. Hindi ako papayag na may isang hampas lupang tulad niya ang mangibabaw sa akin, sigaw ni Don Salvador habang dinudurog ng tungkod ang isang hilaw na mais ay pinasalubong ng tauhan mula sa bukid ni Danny. Bata pa lang yan, anak na ng utang. At ngayon, anong ginagawa niya? Inaagaw ang merkado sa palengke, pinapalakas ang loob ng ibang magsasaka. Lumapit ang katiwala niyang si Orly. Don, may isa po kaming plano. Kung gugustuhin niyong hindi na siya muling makapagtanim. Tumango si Don Salvador. Gawin ninyo, sirain ninyo ang mga pananim niya. Sunugin ang mga sako ng butil. At kung makakaharap ninyo ang engkanto, gamitin ninyo ito. Ipinakita niya ang isang maliit na bote na may likidong kulay itim na parang usok. Isang pamatay engkanto na nakuha raw niya sa isang albularyong mambabarang mula sa Samar. Kung may mahika siya, mayroon akong kasinlakas na kontrabida. Isang tahimik na gabi, habang nagpapahinga si Danny sa kanyang kubo, biglang umalulong ang kanyang alagang aso. Kumalabog ang pintuan. Tumayo siya at lumabas, may hawak na itak. Ngunit sa dilim, wala siyang makita kundi ang madilim na bukirin, may bahid ng malamig na hangin. Pagtalikod niya pabalik sa loob, napansin niyang may usok na nanggagaling sa pinakagilid ng kanyang taniman. Napasugod siya at doon ay tumambad ang apoy. Ang ilan sa kanyang mga tanim ay nasusunog na. Tubig! Tubig! Sigaw ni Danny. Tumatakbo pabalik ng kubo upang kumuha ng balde. Nang bumalik siya, may mga anino siyang nakita sa dilim. Mga lalaki, may dalang sulo at kutsilyo, sinisira ang mga tanim. Pinapaligiran ang kubo ng lolo niyang dating tinutuluyan ni Sariro. Hoy, mga demonyo kayo! Sigaw ni Danny, ngunit sa dami ng mga ito, hindi siya makalapit. Tinamaan siya ng isang bato sa balikat at siya'y napaupo sa pilapil. Bigla ang buong paligid ay umihip ng malamig. May kumulog sa kalangitan, kahit walang ulap. Isang berdeng liwanag ang dumaan sa hangin at bumalot sa paligid. Mula sa damuhan ay lumabas si Sariro, ang engkanto, suot muli ang kanyang puting balabal. Ngunit ngayon, hindi na siya sugatan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit. Kayong mga walang galang sa lupa ng kalikasan. Anang engkanto, tinataas ang kamay. Lumayas kayo sa lupang may basbas, o kayong lahat ay sasapitin ng sumpa ng kagubatan. Ang ilan sa mga tauhan ni Don Salvador ay napatigil. Ngunit ang iba ay tumakbo papunta kay Sariro. Isa ang nagtangkang iwas-iwas ang saksak, ngunit biglang tumubo mula sa lupa ang mga ugat ng kahoy at hinila ito pababa hanggang sa mawalan ng malay. Isang lalaki ang bumunot ng bote ng itim na likido mula sa kanyang bulsa. Nang ibinato ito sa direksyon ni Sariro, pumutok ito at naglabas ng itim na usok na parang ulap ng alkitran. Napaatras ang engkanto, bahagyang napaurong. Nanghina siya at sa isang iglap, tila nawala sa hangin. Wala na ang engkanto, sunugin ang kubo, tapusin na to! Sigaw ng isa sa mga tauhan. Ngunit bago nila maituloy ang kanilang balak, lumindol ng bahagya. Mula sa kakahuyan, may dumating na dambuhalang anino, isang nilalang na parang kalahating hayop, kalahating punong kahoy. May mga matang pula at huni ng libong bubuyog. Isa itong bantay ng kagubatan, isang sinaunang nilalang na tinatawag na bantay likas. Tumakbo tayo,
Hindi na to laban ng tao, sigaw ng isang tauhan. Nagkagulo ang mga tauhan ni Don Salvador. Ang ilan ay nagtapon ng sulo at tumakbo. Ang iba ay nahulog sa irigasyon, habang ang iba pa ay napilitang gumapang pabalik sa landas paalis ng bukid. Pagkalipas ng ilang sandali, naglaho ang bantay likas. Tumigil ang apoy. Unti-unting lumabas muli si Sariro mula sa likod ng isang puno, bahagyang nanghihina, ngunit buhay. Pasensya ka na, Danny. Anya, may mga sandatang kontra sa amin at ang iyong kaaway mas delikado kaysa inaakala ko. Napaupo si Danny, hingal, habang pinagmamasdan ang naiwang pinsala sa kanyang taniman. Hindi ako titigil. Kung gusto nilang kunin ang lupa ko, kailangan nilang dumaan sa akin at sa inyo. Sa malamig na gabi matapos ang pagsalakay, abalang-abala si Don Salvador sa kanyang lihim na silid sa ilalim ng hasyenda. Sa kabila ng pagkabigo ng kanyang mga tauhan na pasukuin si Danny, hindi siya nawalan ng pag-asa. Bagkus, mas lalong sumidhi ang kanyang galit at pagnanasa na makuha ang lupaing iyon. Kung hindi sapat ang tao laban sa engkanto, anya habang hinihimas ang isang itim na bato na hugis itlog, kailangan ng nilalang na mas masama, mas makapangyarihan at higit na gutom sa paghihiganti. Tinawag niya ang isang lalaki mula sa dulo ng silid, isang matandang payat, kuba, at may balat na parang tuyong dahon. Ang mga mata nito'y malalim at ang bibig ay laging may ngiting mapanganib. Maestro Calisto, ani Don Salvador, panahon na para gamitin mo ang iyong kapangyarihan. Gusto kong mamatay ang mga pananim ng binatang iyon. Gusto kong maranasan niya ang gutom, ang pagkadurog, ang kawalan. Gaya ng dati, sabat ni Calisto, habang hinihigop ang usok mula sa isang luyang itim. Basta't makukuha ko ang kalahati ng ani kapag tuluyang napasakamay mo ang lupa. Lahat ng ani, basta mawala lang siya sa landas ko. Habang muling inaayos ni Danny ang mga nasirang bahagi ng kanyang taniman, kasama ang ilang matandang kapitbahay na tumulong sa pagligpit, napansin niya ang kakaibang pakiramdam sa paligid. Ang hangin ay tila mas mabigat, ang lupa ay malamig kahit tirik ang araw. Ang mga ibon sa paligid ay bihira ng mag-ingay. Parang may masamang nilalang na dumarapo, bulong ng matandang si Mang Igo. Hindi ito karaniwang hangin, Danny. At ang lupa mo, parang tinatapakan ng mga espiritu ng galit. Nagsimulang mamatay ang ilang tanim ni Danny. Hindi sunog, hindi pineste, kundi tila nilason. Ang mga bunga ng kanyang gabi ay naging itim. Ang mais ay nabubulok kahit hindi pa hinog. Sa gabi, may naririnig siyang mga tawa sa paligid ng bukid, mga bulong na hindi galing sa tao. Dumating si Sariro, puno ng pag-aalala. May mambabarang na nakialam sa iyong bukid, babala niya. Malakas, matanda, isa sa mga pinakamatagal ng itinataboy sa kagubatan. Isa siyang taksil na engkanto noon na naging tao at nagpasakop sa kasakiman. Paano natin siya lalabanan? Tanong ni Danny habang pinagmamasdan ng mga pananim na tila umiiyak sa harap ng kanilang pagkabulok. Hindi sapat ang aking kapangyarihan. Kailangang humingi tayo ng tulong sa matandang diwata ng ilang-ilang, tagabantay ng kalinisan ng lupa. Ngunit siya ay bihira magpakita at mas pinipili ang mga pusong tunay na dalisay. Kasama si Sariro, nilakbay ni Danny ang isang masukal na bahagi ng kagubatan, patungo sa lugar na halos hindi inaapakan ng tao, ang puso ng ilang-ilang, kung saan sinasabing namumuhay ang diwata ng buhay at lupa. Tumagal sila ng halos 3 araw sa loob, pinuno ng pagsusubok. Hindi pagkain, halos walang tulog at laging tinutukso ng mga ilusyong ginawa ng mga duwending tagabantay ng kagubatan. Sa huling gabi, nagpakita ang matandang diwata ng ilang-ilang. Ang kanyang buhok ay tila ulap na may liwanag
at ang kanyang tinig ay parang salin ng himig mula sa mga puno. Nakita ko na ang kabutihan sa iyong puso, Danny, wika niya. Sa gitna ng kagutuman at tukso ng yaman, hindi mo isinara ang puso mo sa mga nilalang ng kalikasan. Bibigyan kita ng basbas. Ipinatong ng diwata ang isang gintong dahon sa kanyang dibdib, at nang lumiwanag ito, biglang nagsimulang tumibok ng matindi ang lupa sa paligid ni Danny. Isang bagong mutya ang ipinagkakaloob ko sa iyo, ang mutya ng luntiang lupa. Sa pamamagitan nito, kahit anong sumpa ng lason ay hindi tatagal sa iyong taniman. Ngunit huwag mong gamitin ito sa paghimagsik. Gamitin mo ito sa pagprotekta. Pagbalik ni Danny sa kanyang bukid, ginamit niya ang mutya. Ipinahid niya ang ginintuang pulbos mula sa dahon sa paligid ng pilapil, sa ugat ng mga tanim, at sa mga inaning nasira. Isang araw lang ang lumipas at ang dating nabubulok na gabi ay muli na namang nagsipagtubo ng mga bagong usbong. Ang mais ay bumalik sa sigla. Muling bumalot ang liwanag sa kanyang taniman. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa kabilang dako ng kagubatan, galit na galit si Maestro Kalisto. Nakaharap niya ang itim na anting-anting at nagdasal sa ilalim ng dilim. Kung ayaw ng lupa, papatayin ko ang hangin. Kung buhay ang pananim, papatayin ko ang katawan ng magsasaka. Isang gabi, habang natutulog si Danny, pinasok ng bangungot ang kanyang diwa. Isang dambuhalang insekto ang humahabol sa kanya. May mga pakpak na gawa sa itim na dahon at mga matang parang apoy. Sa panaginip ay tinutusok siya ng karayom, binubulungan ng tinig ng mambabarang. Nang magising siya, may marka na ng itim sa kanyang dibdib, hugis kalmot ng gagamba. Sa pagsikat ng araw sa baryo ng Mapula, tila walang kakaiba sa paligid. Ngunit sa loob ng kubo ni Danny, isang labanan ang nagaganap sa pagitan ng kanyang katawan at ng sumpang itinanim ni Maestro Kalisto sa kanyang panaginip. Nagising si Danny na pinagpapawisan ng malamig, nanginginig at masakit ang buong katawan. Nang tanggalin niya ang kanyang kamiseta, nakita niya ang isang itim na marka sa kanyang dibdib, hugis kalmot ng dambuhalang gagamba. May mga pulang ugat na kumakalat sa paligid nito. Bigla siyang nilagnat. Nahihilo siya, pumubulwak ang suka, at pakiramdam niya ay may bumabalot na mabigat na usok sa kanyang dibdib. Tinawag niya si Sariro na agad dumating mula sa kagubatan. Kalisto, ani Sariro habang sinusuri ang marka. Isa itong sumpang iglap, isa sa mga pinakamasasamang uri ng barang. Unti-unti nitong kakainin ang laman ng biktima at bawat araw ay isang paghihirap. Karaniwan, tumatagal ito ng 7 araw bago tuluyang pumatay. Paano ito mawawala? Tanong ni Danny habang kinakagat ang labi sa sakit. May 2 paraan. Una, dapat tayong makahanap ng mas mataas na antas ng engkanto upang baliktarin ang sumpa. Ikalawa, dapat nating labanan ang mambabarang mismo sa kanyang pinanggagalingang lugar. Dinala ni Sariro si Danny sa lawa ng sinukuan, isang sagradong lawa sa gitna ng gubat kung saan naninirahan ang diwatang salungat, ang nilalang na tagapagbalanse ng lahat ng kapangyarihang inilalabas ng mambabarang at tagapaghusga ng katwiran. Habang nakasakay sa likod ng isang dambuhalang lamoking engkanto, si Danny, kahit nanghihina, ay pinilit ang sarili na manatiling gising. Sa paglapit nila sa lawa, nagdilim ang langit at nagsimulang umikot ang tubig. Mula rito ay umangat ang isang babaeng may balat na tila perlas at buhok na tila alon ng itim na gabi. Diwatang salungat, ani Sariro habang lumuhod. Ako'y humihingi ng tulong para sa isang tao ng lupa. Siya'y sinalanta ng sumpang ipinataw ni Kalisto, ang pinakamasamang anak ng kalikasan. Tiningnan ng diwata si Danny. Inilapit ang kanyang palad sa dibdib nito at inamoy ang hangin sa paligid. Matimbang ang puso ng binatang ito, anya. Ngunit hindi ako makikialam hanggat hindi niya kinakaharap ang sarili niyang takot.
Anong ibig mong sabihin? Usisa ni Danny habang pawisan. Kailangan mong sumuong sa sariling kamalayan sa loob ng panaginip kung saan ipinunla ang sumpa. Doon mo siya dapat harapin at kung mananalo ka roon, mawawala ang sumpa. Ngunit kung matalo ka, mamamatay ka roon. At dito rin. Sa gabing iyon, pinainom si Danny ng isang halamang engkanto na tinatawag na luklukan ng isip. At dinala siya ng diwatang salungat sa isang trance, sa isang mundo ng panaginip kung saan hindi lang katawan ang lumalaban, kundi kaluluwa. Pagdilat niya, nasa gitna siya ng puting disyerto, ngunit sa kalayuan ay may malaking kubol na yari sa buto, balat at anino. Doon niya natagpuan si Maestro Kalisto na naghihintay. Hawak ang isang itim na tungkod na may mata ng uwak. Naglakad ka pa para lang mamatay. Wika ni Kalisto, hindi mo ako tatalunin dito, magsasaka. Ngunit tumindig si Danny. Kahit nanginginig, kahit walang armas, nanindig siya. Hindi ako lumalaban para sa kapangyarihan. Lumalaban ako para sa lupa, sa mga halaman, sa mga taong umaasa sa bukid ko, at sa mga engkantong pinili akong pagkatiwalaan. Biglang lumitaw sa kanyang likuran ang liwanag ng mutya ng luntiang lupa. Umikot ito sa kanyang katawan at naging isang liwanag na sibat. Sinugod niya si Kalisto. Nagpalitan sila ng mahikal na atake. Si Kalisto ay gumagamit ng anino, lason at apoy. Si Danny, na ginagabayan ng mutya, ay gumagamit ng liwanag, tubig at lupa. Sa gitna ng labanan, nasugatan siya ngunit hindi siya umatras. Sa huling sandali, inihagis ni Kalisto ang buong puwersa ng kanyang itim na kapangyarihan. Ngunit sinalo ito ni Danny gamit ang sibat ng mutya at isinaksak ito pabalik sa puso ng mambabarang. Sumigaw si Kalisto habang naglalaho at kasabay nito ay naglaho rin ang disyerto. Nagising si Danny mula sa trance, walang lagnat, at ang itim na marka sa kanyang dibdib ay wala na. Tumingala siya at nakita ang diwatang salungat na nakangiti. Taglay mo ang puso ng isang tagapangalaga. Hindi lahat ng may lupa ay may ganitong tapang. Nagpasalamat si Danny. Dinala siya ni Sariro pabalik sa kanyang bukid, kung saan laking gulat ng mga kapitbahay nang makita siyang muli buhay, malakas at mas matatag. Samantala, galit na galit si Don Salvador nang mabalita ang patay na si Kalisto. Hindi pa rin sapat, bulong niya. Kung ang engkanto at diwata ay nasa panig niya, kailangan ko nang gumamit ng huling baraha. Kinuha niya ang isang lumang baul mula sa ilalim ng altar ng hasyenda. Doon niya hinugot ang isang itim na mutya, tinatawag na mutya ng kadiliman, na taglay ang kapangyarihang pantapat sa kahit anong engkanto, ngunit may kapalit, buhay ng tao. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang mga tao sa baryo ng Mapula ay payapang natutulog, sa loob ng lumang silid sa ilalim ng altar ng Hacienda de Salvador, ay isinilang ang isang bagong panganib. Isang sinaunang kasamaan na matagal nang kinulong, ngunit ngayoy pinawalan sa ngalan ng kasakiman. Si Don Salvador, na ngayoy lasing na sa poot at pagkatalo, ay hinugot mula sa baul ang mutya ng kadiliman, isang itim na bato na tila nabubuhay, pumipintig at may mga ugat na kumikislap ng pula. Ayon sa alamat, ito'y bahagi ng pusod ng isang itim na diwata na pinatalsik sa mundo ng liwanag dahil sa pagpatay sa mga nilalang ng kagubatan. Sa wakas, bulong ng Don, kahit ang lupa mismo'y luluhod sa akin. Sa pamamagitan ng isang lumang dasal na natutunan mula kay Maestro Kalisto, isinagawa ni Don Salvador ang ritual upang gisingin ang espiritu ng kadiliman mula sa loob ng mutya. Pumatay siya ng isang kambing na itim. Pinainom ng sarili niyang dugo ang mutya. At sa oras na tumama ang hating gabi, nagdilim ang buong hasyenda. Kahit may ilaw, walang liwanag ang nakakapasok. Isang nilalang ang bumangon mula sa mutya. Isang anino na may mata ng apoy, may boses ng libong bubuyog at katawan ng ulap na itim.
Ano ang iyong kagustuhan, Ginoo ng kasakiman? Bulong ng nilalang. Sirain mo ang lupain ng batang iyon. Gawin mong baog ang buong baryo. Kalabanin mo ang mga engkanto. Huwag mong hayaang mamunga ang lupa. Kapalit? Tanong ng nilalang. Ang buhay ng aking mga tauhan. Lahat sila, isakripisyo ko kung kailangan. Basta't manalo ako. Sa unang araw, dumaan ang nilalang sa paligid ng baryo sa anyong ulap. Tila ambon ng usok na itim. Wala pang nakapansin. Ngunit kinabukasan, nagsimula nang mamatay ang mga hayop. Ang mga manok ay nawalan ng sigla. Ang mga baboy ay biglang nagkakasakit. At ang mga kalabaw ay ayaw nang kumain. Pangatlong araw, nagsimulang lumalanta ang mga tanim. Hindi lamang sa bukid ni Danny, kundi sa buong baryo. Ang mga palay sa malalayong sakahan ay nagiging abo sa isang iglap. Ang tubig sa ilog ay nanlilimahid. Ang mga tao sa baryo ay nabalot ng takot. Ang mga matatanda ay nagsimula ng magdasal. Ang mga bata ay umiiyak sa gutom. May sumpa, bulong ng lahat, may parusa mula sa kalikasan. Sa gitna ng kagubatan, nagtipon-tipon ang mga nilalang ng liwanag, mga duwende, diwata, engkanto, nuno sa punso, at mga bantay ng ilog. Pinangunahan sila ni Sariro. Hindi ito dapat pinakakawalan, anya. Ang mutya ng kadiliman ay hindi basta sumpa lamang. Isa itong nilalang na sumisira ng balanse ng lupa at langit. Ngunit hindi natin siya pwedeng salubungin nang wala ang bagong tagapangalaga, sabat ng diwatang ilang-ilang. Tinawag nila si Danny. Sa gitna ng kanyang lupain na ngayoy kalahating tuyot at kalahating buhay, muli siyang tumindig. Gusto ko nang tapusin ito, wika ni Danny. Hawak ang mutya ng luntiang lupa sa kanyang dibdib. Pero hindi ko ito magagawa mag-isa. Kailangan nating tumindig bilang isang baryo, bilang tagapangalaga ng lupa. Dumaan si Danny sa bawat tahanan, kahit mahina pa ang katawan mula sa mga sugat at sakit. Kinausap niya ang mga magsasaka, ang matatanda, at pati ang mga dating tauhan ni Don Salvador. Hindi natin kailangang maging engkanto para lumaban. Basta't nasa atin ang dangal, may laban tayo. Paano tayo mananalo kung lupa't tubig na mismo ang lumalason sa atin? Tanong ng ilan. Ang kadiliman ay hindi nilalabanan ng armas. Nilalabanan ito ng paninindigan. Nang gabing iyon, sama-samang nagdasal ang buong baryo. Pumunta sila sa bukid ni Danny, nagtirik ng kandila at isinaboy sa hangin ang mga buto ng halaman. Nagdasal sila sa mga espiritu ng lupa. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, muling lumiwanag ang gabi. Lumitaw ang mga engkanto at nilalang ng liwanag sa harap ng mga tao, hindi na nagtatago, hindi natakot. Dumating ang nilalang ng kadiliman sa gitna ng gabi. Dala ang isang ulap na may dalang pagkalanta at pagkasira. Ngunit hinarang ito ni Danny. Hawak ang mutya ng luntiang lupa at nasa likuran niya ang buong baryo. Magsimula tayo, sigaw ni Danny. Mula sa lupa ay tumubo ang mga ugat ng punong kahoy, yumakap sa nilalang. Mula sa langit ay bumaba ang ilaw ng diwata. Ang mutya ni Danny ay sumiklab at tinamaan ng liwanag ang nilalang. Hindi ako matatalo ng panalangin at halaman, sigaw ng nilalang ng kadiliman. Hindi ka tatalunin ng isa, sagot ni Danny. Tatalunin ka ng isang buong sambayanan. Sabay-sabay na kumanta, nagdasal, at nanalangin ang buong baryo habang ang engkanto at mga nilalang ng liwanag ay nakipaglaban. Sa dulo, nang bumagsak ang sinag ng araw sa unang liwanag ng umaga, napunit ang katawan ng nilalang ng kadiliman at naging alikabok. Sa Hacienda de Salvador, habang lumalakas ang liwanag sa labas, biglang nanlambot si Don Salvador. Ang itim na mutya sa kanyang kamay ay nadurog, nawala ang kanyang lakas. Ang mga tauhan niya ay isa-isang lumisan. Ang kanyang hacienda ay unti-unting gumuho, parang kinain ng lupa,
at siya'y naiwan mag-isa, durog, talunan at tuluyang binalikan ng kanyang kasalanan. Pagsikat ng araw sa baryo ng Mapula, tila sumambulat ang bagong simula. Sa halip na usok ng nasusunog na tanim at panaghoy ng mga hayop, ang hangin ay napalitan ng bango ng hamog awit ng ibon at mahihinang yabag ng mga taong muling naglalakad sa kanilang mga taniman. Mula sa pagkawasak ng gabi, bumangon ang isang bagong umaga, mapayapa, mabunga at puno ng pag-asa. Si Danny, nakasuot ng simpleng barong at puting salakot, ay ginising ng sinag ng araw na tumago sa bubungan ng kanyang kubo. Sa kanyang paglabas, nasulyapan niya ang lupang ilang araw lang ang nakalilipas ay pinipinsala ng kadiliman ngayon, ay tinutubuan na muli ng maliliit na usbong. Lumapit sa kanya si Sariro. Ang engkantong ngayon ay tila mas mahina, ngunit may ngiting mapagpakumbaba. Panahon na, Danny, wika nito. Ang ikot ng kagubatan ay bumalik sa tamang balanse, ngunit may natitirang tungkulin ng puso mong may basbas. Ang hasyenda, sagot ni Danny. Panahon ng harapin ang Don. Isang grupo ng mga magsasaka, pinamumunuan ni Danny, kasama ang mga matanda at ilang engkanto na nagpapakilala na ngayon sa tao, ay nagtungo sa Hacienda de Salvador. Dati itong bastyon ng kapangyarihan, matitibay na pader, bakal na tarangkahan at hardin ng mga bulaklak na hindi pwedeng apakan. Ngayon, ang pader ay may bitak, ang mga hardin ay nalanta, at ang bahay ay tila nawalan ng kaluluwa. Sa balkonahe, nakaupo si Don Salvador, unti-unting nauubos ng katandaan at pagkabigo. Ang mga tauhan niyang dating tagasunod ay nagpulasan na. Napunta na kayo rito para tapusin ako? Tanong ng Don habang hinahaplos ang isang basag na larawan ng kanyang kabataan. Hindi ako pumunta rito para sa ganti, sagot ni Danny. Pumunta ako para sa katarungan. Lumapit si Diwatang ilang-ilang sa tabi ni Danny. Tumayo siya sa harap ng Don. Suot ang koronang gawa sa dahon at bulaklak ng ilang-ilang. Don Salvador, ang iyong kapangyarihan ay ginamit mo laban sa balanse ng mundo. Ipinagkanulo mo ang lupa, sinira mo ang ani, at isinakripisyo mo ang iyong kapwa. Ayon sa batas ng kagubatan at kalikasan, nararapat kang hatulan. Tumango ang nuno sa punso, at isang matandang babaylan na lumabas mula sa tabi ng isang puno ng duhat ay lumapit. Siya ay tagapagtala ng kasaysayan ng baryo. Inilalathala ko, wika ng babaylan, na ang Hacienda de Salvador ay hindi na pagmamay-ari ng angkan ng Don. Ito'y ibabalik sa tunay na tagapag-alaga, ang mga taong lumaban, nagtanim, at nag-ingat. Tumalikod si Don Salvador, hindi makatingin sa mga tao. Wala na akong lahat. Ano pa ang saysay ng buhay ko? Lumapit si Danny. May saysay pa. Kung gagamitin mo ang natitirang panahon mo sa pagtutuwid, tumulong ka sa pagpapatayo ng bago. Hindi bilang Don, kundi bilang isa sa amin. Hindi sumagot ang matanda, ngunit mula sa kanyang mata ay tumulo ang luha. Hindi ng pagsisisi pa lang, kundi ng pagkatalo ng sariling kayabangan. Sa isang seremonya sa gitna ng dating hasyenda, kung saan itinanim ang isang punong nara bilang simbolo ng panibagong simula, itinanghal si Danny bilang tagapangalaga ng lupa't kalikasan ng baryo ng Mapula. Nagbigay ng basbas ang mga engkanto. Si Sariro, ng kapangyarihang makausap ang hangin at lupa. Si Diwatang ilang-ilang, ng kakayahang pagalingin ang taniman. Ang nuno sa punso, ng anting-anting na nagbibigay ng proteksyon sa mga magsasaka. Hindi ito pamumuno, sabi ni Danny sa kanyang talumpati. Ito ay paglilingkod, hindi sa kapangyarihan kundi sa lupa at sa mga taong umaasa sa lupa. Sa loob ng ilang linggo, sama-samang nagtanim muli ang mga taga-baryo. Ang dating mga tauhan ni Don Salvador ay sumama sa paggawa ng bagong irigasyon.
Ang mga bata ay tinuruan kung paano igalang ang kalikasan. Ang dating takot sa mga engkanto ay napalitan ng pagtitiwala. Ginawang sentro ng pag-aaral at panggagamot ang dating hasyenda. Dito nagtuturo ang mga duwende kung paano gamitin ang halamang gamot. Dito rin ginanap ang mga pagdiriwang tuwing anihan bilang pasasalamat sa kalikasan at sa mga nilalang na nagbabantay dito. Lumipas ang mga buwan at muling namukadkad ang baryo ng Mapula. Ang dating tuyot na mga taniman ay ngayon ay masigla, mabunga at nagbibigay ng higit pa sa sapat para sa mga pamilya. Ang palayan ay parang karagatan ng luntiang ginto. Ang gabi ay tahimik at ang engkanto'y malaya nang maglakad sa piling ng tao. Tila bumalik na ang kagandahan ng kalikasan at higit pa. Sa gitna ng lahat ng ito, si Danny ay nananatiling mapagkumbaba. Araw-araw pa rin siyang nag-aararo, nagtatanim at nakikisama sa mga kapwa magsasaka. Ngunit hindi niya alam na may mas malaking mundo na sumusulyap sa kanyang mga ginawa. Isang araw, dumating ang isang lalaki mula sa syudad, nakasakay sa kotseng itim at may kasamang mga abogado. Isa siyang opisyal mula sa kagawaran ng agrikultura na narinig ang mga himala ng baryo ng Mapula. Kasama niyang dumating ang ilang negosyanteng gustong mamuhunan. Narinig namin ang tungkol sa iyong mga ani, Danny, wika ng opisyal. Ang baryo ninyong dating pinakamahirap, ngayon ay pinakamasagana. Gusto naming gawing modelo ng modernong agrikultura ang Mapula. Ipadadala ka namin sa Maynila. Pag-uusapan ng pagsasaka ang magic ninyo rito. May dala silang kontrata. Nasa loob nito ang panukala. Gagawing sentro ng agrikultura ang Mapula. Magkakaroon ng malawakang komersyal na produksyon ng gulay at prutas. Magtatayo ng research center na pamumunuan ni Danny. Bilang kapalit, may bahagi ng lupaing pinamumunuan ni Danny ang lilinisin at i-convert para sa mga gusali at planta. Marami ang natuwa sa alok. Gaganda ang buhay natin, lalaki ang kita, sigaw ng ilan. Ngunit hindi agad nagsalita si Danny. Kinagabihan, naglakad si Danny sa kanyang bukid, tahimik, habang hawak ang mutya ng luntiang lupa sa kanyang bulsa. Lumitaw si Sariro, tahimik ding nagmasid sa paligid. Isang hakbang palapit sa kinang, wika ng engkanto, ngunit 2 hakbang palayo sa kalikasan. Hindi ko alam kung tama ang desisyong yon, sagot ni Danny. Kapag tumanggi ako, baka mawalan sila ng oportunidad. Kapag tinanggap ko, baka masira ang balanse. Wala kang utang sa sinuman kundi sa lupa, sagot ni Sariro. Ang tunay na tagapangalaga ay hindi sumusunod sa papuri. Sumusunod siya sa tibok ng lupa't gubat. Kinabukasan, sa gitna ng pagtitipon sa gitna ng baryo, harap ng opisyal at mga negosyante, humarap si Danny sa entablado. Maraming salamat sa alok nyo, panimula niya. Hindi ko ipinagkakaila na malaking tulong ang inyong handog, pero may mas mahalaga pa sa kita at infrastruktura. Huminga siya ng malalim sa katumingin sa mga magsasaka. Ang baryo ng Mapula ay muling bumangon hindi dahil sa makabagong teknolohiya, kundi dahil sa paggalang sa lupa, sa kagubatan at sa isa't isa. Kung isusuko natin ang lupa para sa tubo, paano natin maipapamana ang dangal sa ating mga anak? Tahimik ang lahat. Hindi ko pipirmahan ang kontrata, ani Danny. Pero bukas kami sa pakikipagtulungan kung ito'y para sa organikong pagsasaka, edukasyong makakalikasan at pananatili ng ugnayan sa mga nilalang ng kalikasan. Napatingin ng mga opisyal, ang iba sa kanila'y nagtaas ng kilay, ngunit ang ilan tahimik na pumalakpak. Sinundan ito ng mabagal ngunit palakpak ng buong baryo. Sa huling bahagi ng araw na iyon, habang nakatayo si Danny sa gitna ng kanyang bukid, itinanim niya ang huling binhi ng panahon, isang punong mangga sa gitna ng kanyang taniman.
Sa harap ng lupa, sinasaksi ng mga nilalang ng liwanag, wika niya. Ipinapangako ko bilang tagapangalaga na ang mapula ay hindi isusuko sa kasakiman, na mananatili kaming kasama ng kalikasan at ituturo ito sa susunod na henerasyon. Sa kanyang likuran, lumitaw si Diwatang ilang-ilang, Sariro, at ang Nuno sa punso. Sama-sama silang lumuhod sa lupa at isang liwanag ang lumabas mula sa ilalim ng punong itinanim. Isinilang ang bagong mutya. Mutya ng Panata, isang mutyang hindi lang nagbibigay lupa, kundi nagbabantay sa puso ng tagapangalaga. Lumipas ang panahon. Si Danny ay nakilalang pinuno ng makakalikasang pagsasaka. Ngunit nanatili siyang simpleng magsasaka. Ang baryo ng Mapula ay naging huwaran hindi ng teknolohiya, kundi ng pagkakaisa, pakikiisa sa kalikasan, at karunungang inangkin hindi lang mula sa aklat, kundi mula sa ugat, lupa at liwanag ng mga engkanto. Sa bawat anihan, isinasama ng mga tao ang engkanto sa pasasalamat. At sa gitna ng lahat, si Danny anak ng lupa, tagapangalaga ng kagubatan, at bayani ng bayan ay nananatiling nakayapak sa pilapil, hawak ang araro at may ngiting may pananagutan. Wakas.